Simulan natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabulang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pinalawig ng Korte Suprema ang oral arguments sa petisyong kumukwestiyon sa 2025 General Appropriations Act. Mula isang araw ay gagawin itong 3 araw at natatakbo mula April 1 hanggang April 3 sa Baguio City. Ayon kay Attorney Vic Ruiz, ayon kay Attorney Vic Rodriguez, hindi sapat ang isang araw upang matalakay ang lahat ng constitutional na issue. Ang lahat ng constitutional na issue sa nasabing petisyon. Iginigiit din niya na mahirap unawain ang proseso ng budget law, kaya kinakailangan bigyan pansin ang 4 na isyong inilatag sa kaso. Tuloy ang oral argument sa April 1 and the court allotted 2 more extra days because they think one day will not be enough to discuss our petition. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos ng Korte Suprema ang pagdalo ni House Appropriations Chair Stella Kimbo sa oral arguments kaugnay ng petisyon laban sa 2025 General Appropriations Act. Ito'y matapos niyang aminin na may blanko sa bicameral report ng 2025 budget. Bukod kay Kimbo, ipinatawag din ang Technical Working Group ng Senado at Kamara upang magbigay linaw. Ayon kay Representative Franz Castro, tama lamang na humarap sila upang magkaroon ng transparency sa BICAM process. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng Technical Working Group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the Bicameral Conference Committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the Technical Working Group as the one who filled in those blanks. Hataw Balita ngayon. Lumabas ang ulat ng ilang dayuhang POGO workers. Ang ipinadeport ng Pilipinas ang tumakas sa layover ng kanilang biyahe pabalik ng China. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, dapat direct flight ang binibili upang maiwasan ito at dapat ang gobyerno ng Pilipinas o China ang sumagot sa gastos ng deportasyon. Kinwestiyon din niya ang Bureau of Immigration sa kawalan ng sapat na koordinasyon sa Chinese authorities upang matiyak na mahuli agad ang mga may kaso pagdating sa China. Hindi na kailangan ng layover dahil yung mga eroplano natin, at yung mga regional airlines, meron namang ganyan na mga eroplano na dapat straight flight. Kaya common sense will dictate na bibili niyo yung ticket, whether it's the Chinese embassy or the Philippines, dapat straight flight yung kunin nila. At sa pagkaalam ko, may mga instances rin na ang Chinese embassy ang nagbayad ng mga ticket. Dahil nga itong mga ito may kaso na sa China, hinahabol nila at dito natin nahuhuli. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. na palitan ang pamunuan ng PhilHealth dahil sa hindi pagsunod sa batas kaugnay ng paggamit ng pondo nito. Git niya dapat maibalik sa PhilHealth ang 60 bilyong pisong inilipat sa National Treasury upang mapalawig ang serbisyo at makapagdagdag ng empleyado. Tinalakay ang mga isyong ito sa ikatlong round ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng petisyong pigilan ang paglilipat ng pondo. Probably it's time to overhaul PhilHealth and change the board for not complying what the law requires. Hataw Balita ngayon. Muling iginiit ni Representative Franz Castro na dapat nang simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte alinsunod sa konstitusyon. Ito ay kasunod ng sinabi ni Senate President Francis Escudero na hindi maaaring pilitin ng Senado na mag-convene habang naka-recess ang Kongreso.
Samantala, binigyan diin ni Senator Cynthia Villar na hindi maaring diktahan ng Senate President ang mga senador sa proseso ng impeachment. Well, dahil sa SP lang yung nagsasalita, siya, at tingin ko naman, baka naman kasi meron din siyang mga, meron din siyang advice din sa mga members ng Senate. Kasi parang kumbaga, siya ang presidente, siya yung nagiging spokesperson ng lahat ng mga senador. Baka meron ding pressure sa kanya. Can you tell that to the senators? Can the Senate President tell that to the senators? 24 independent republics. So, baka sa House kaya kasi meron silang pakinabang. But the Senate, you don't buy the senators. They have their own mind. Hataw Balita ngayon. Siniguro ng Commission on Elections na hindi magkaiba ang larawan na ilalabas ng Automated Counting Machine o ACM sa balota. Ito ang pagtitiyak ng COMELEC kung saan binigyang diin ang pagkakaroon ng transparency sa darating na May 2025 midterm election. Sa isang forum kahapon na ginawa ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, isang public policy center kabilang sa sinisiguro ay ang pagiging accurate ng Automated Counting Machine o ACM upang maiwasan ang duda mula sa publiko. Wala tayong mechanism so far on cases that magkaiba yung nangyari. Ang binoto sa isip niya ay si ganitong candidate, yung lumabas sa BBPAT ay iba, yung image iba. Very important na ma-feel ng voter that nakita niya na yung boto niya, yung balota niya, captured properly, accurately, and the resibo also shows the same. Pero pagtitiyak ng COMELEC na malabo itong mangyari. Pero ganun po kami ka-sure 100%. Hindi po mag-iiba yung picture ng balota na nakita ng botante at yung mismong resibo na nakuha po niya. Almost sure po yan kasi pinicturean lang naman yung balota na inihulog po niya. So impossible po na mag-iba. Hataw Balita ngayon. Sisimula ngayong taon ang project for promoting human security through the community economic development and livelihood initiatives in Bangsamoro region and the Philippines Project Sadar. Ito ay isang programa ang naglalayong palakasin ang kabuhayan at seguridad sa Bangsamoro region sa pangunguna ng United Nations Development Program o UNDP at bansang Japan. Ayon kay Japanese Ambassador Indo Kazuya, susuportahan nito ang pagunlad ng lokal na komunidad at kabuhayan ng mga residente. Sinabi naman ni Secretary Carlito Galvez Jr. na direct na makikinabang dito ang mga dating kambatan at kanilang pamilya. Gamit ang $3 million fund mula sa Japan, inaasahang tatagal ang proyekto ng 36 na buwan at target matapos sa Marso ng 2028. And we think this project particularly involves the local communities to chart their pathways for the development, and we will also be supporting their own ways of livelihoods in the region, and which should be also very much important for their own development plans. Ang maganda dito, yung SEDAR is community-driven. Meaning, ibig sabihin, talagang direct impact sa intervention doon sa mga conflict-affected areas at saka yung mga combatants natin, families and their communities. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang sinuspinde ang 11 FA-50 aircraft ng Philippine Air Force matapos bumagsak ang isa sa mga fighter jet noong Martes ng madaling araw sa Bukidnon na ikinasawi ng 2 piloto. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, pabibilisin ang investigasyon upang maibalik agad ang mga eroplano sa operasyon, lalo na't ginagamit ang mga ito sa West Philippine Sea Patrol at iba pang defense missions. Kinumpirma ng AFP na nagbibigay ng air support ang bumagsak na eroplano sa operasyon laban sa CPP-NPA sa Cabanglasan, Bukidnon. Natagpuan kahapon ang wreckage ng aircraft sa Mount Kalatungan Complex kasama ang bangkay ng 2 piloto. What we do here naman is we ensure expedited investigation. No? The sooner we can get the fleet out of the
grounded status, the better, because the sooner they can get back to their mandate of ensuring our, lalo na napaka-critical nung external defense issues natin, and we really need our FA-50s to be there in case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantayang mga territorial waters and exclusive economic zone areas. Hataw Balita ngayon. Suspendido ang pasok sa paaralan na ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na nararanasang mataas na temperatura. Suspendido pa rin ay face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Pasay. Wala rin pasok sa Cavite City, Claveria sa Cagayan, San Luis, Batangas, Himamaylan City sa Negros Occidental, kasama ang Cabuyao, Laguna, Calambas City at Los Baños sa Laguna. Lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan ay walang pasok sa Apari at Sanchez Mira sa Cagayan. Panghapon na klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan naman ang sinuspendi sa Candaba, Pampanga. Samantala, preschool to senior high school ang walang face-to-face classes bukas sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa Gonzaga, Cagayan, Norsagaray sa Bulacan, gayon din ang mga public schools sa San Jose del Monte, Bulacan. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad muli ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng 30 minutong heat stroke break para sa mga traffic law enforcers at street sweepers upang maiwasan ang sakit na dulot ng matinding init sa Metro Manila. Pinapayagan silang uminom ng tubig, magpahinga sa lilim at mag-break sa nakatakdang oras mula March 3 hanggang May 31. Kapag umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index, maaaring magdagdag ng 15 minutong pahinga. Samantala, nagpaalala rin ang PNP sa kanilang mga pulis na manatiling hydrated at umiwas sa sobrang pagkakabilad sa araw. Israel ang full demilitarization ng Gaza bilang bagong kondisyon para sa ikalawang yugto ng Gaza ceasefire. Ito ang umahatong na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Israeli Foreign Minister Gideon Saar noong Martes na hiniling ng Israel ang full demilitarization ng Gaza Strip at ang pag-alis ng Hamas upang magpatuloy sa ikalawang yugto ng Gaza ceasefire deal. Bahagi ang naturang plano ng bagong kondisyon ng Israel na hindi nakasaad sa orihinal na kasunduan. Bagaman walang kasunduan ang Israel at Hamas sa ikalawang yugto, gayon may hiniling nito ang kabuuang demilitarisasyon ng Gaza, Hamas at Islamic Jihad at tuluyang mapakawalan ang mga bihag nito. At kung sakaling pumayag ang Hamas sa kondisyon na ito ng Israel, ay agad nitong isasagawa ang ikalawang yugto ng kasunduan. Sa kabilang dako, iginiit naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na dapat panindigan at maisakatuparan ang mga pangako at kasunduan sa tigil putukan sa Gaza. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng mga analyst na tataas ang presyo ng gasolina at mapipinsala ang mga magsasaka sa Estados Unidos dahil sa mga bagong taripa na ipinatupad ni President Donald Trump sa Canada, Mexico at China. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Posible magkaroon ng pagtaas sa presyo ng gasolina at makapagdulot ng pinsala sa mga magsasaka sa Estados Unidos ang mga bagong taripa ni President Donald Trump. Ayon sa mga analysts, ang 25% na taripa sa mga imports mula Mexico, 10% na taripa sa energy mula Canada at 20% na dagdag sa taripa ng mga produktong mula sa China ay magpapataas sa presyo ng gasolina. Mas matindi ito sa mga rehiyon sa Northeast na umaasa sa imported na gasolina mula Canada.
Sinabi ng analyst na si Patrick Dihaan na maaaring umabot ng 20 hanggang 40 sentimo ang itataas ng presyo ng gasolina kada galon sa New England. Bukod sa gasolina, nagbabala rin ng mga farm groups na mapipinsalang $191 billion o halos 11 trillion pesos na agricultural export sector ng Amerika dahil sa mga taripa. Umaasa ang maraming magsasaka sa pag-export ng kanilang mga produkto gaya ng soybeans, corn at wheat sa China, Canada at Mexico. Ngunit kung magpapataw ang mga bansang ito ng retaliatory tariffs, bababa ang kita ng mga magsasaka. Tinatayang nasa $27 billion o 1.5 trillion pesos ang nawala sa US agricultural exports dahil sa retaliatory tariffs noong unang termino ni Trump. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Binigyan din ng isang Canadian province leader na magpapatok sila ng 25% na surcharge para sa energy exports ng Amerika dahil sa mga taripa sa Canadian goods. North American trade war nagsimula na. Ito ang mahataw na balita ni Chris Pugaban. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Ontario Premier Doug Ford, leader ng Progressive Conservative Party, na magpapatong ng 25% na surcharge sa export na enerhiya, partikular na sa 3 estado ng Estados Unidos, kabilang ang New York, Michigan at Minnesota, sa hihigpitan sa mga pag-export ng kuryente kung magpapatuloy ang mataas na taripa sa Canadian goods. Kalinsaban nito ay tatanggalin din ang American alcohol product mula sa distribution at kakansilahin ang kontrata ng Ontario sa satellite internet service ni Elon Musk na Starlink. Pinasimulan na ni United States President Donald Trump ang 25% na taripa sa karamihan ng import sa mga trade partner nito sa Mexico at Canada. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na tutugon ito sa 25% ng mga taripa sa $20.7 bilyong na halaga ng mga pag-import ng US. Ito ay tataas pa hanggang $86.2 bilyong kung magpapatuloy ito sa loob ng 3 linggo. Samantala, tinawag naman ni Prime Minister Trudeau na very dumb things to do. Ito ay isang hindi makatarungang pag-atake, isang banta sa Canadian sovereignty. Iginiit nito na pasimula na ng nasabing issue ng trade war. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naghain ng reklamo ang Meta, TikTok at Snapchat kaugnay ng exemption ng YouTube sa ipinasang batas ng Albanese government na social media ban sa Australia para sa mga bata edad 16 pababa. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Naglunsad ng isang kampanya ang 3 tech platform na Meta, TikTok at Snapchat laban sa ibinigay na exemption para sa YouTube sa ipinasang batas na social media ban para sa mga bata edad 16 pababa sa Australia. Gumawa ng magkakahiwalay na submissions ang mga nasabing kumpanya upang hingi ng muling pagsusuri ng pamahalaan sa kanilang desisyon na huwag isama ang YouTube sa social media ban na inaasahang ipatutupad sa huling parte ng taong ito. Ang TikTok ang may pinakamalakas na reklamo kung saan sinabi nitong irrational at indefensible ang sweetheart deal na natamo ng YouTube sa hindi pagkakasama nito sa nasabing ban. Samantala, inakusahan naman ng Meta ang Albanese government ng pagwawalang bahala sa katibayan at transparency sa pagdidesisyon nitong huwag isama ang YouTube sa ban. Sinabi nito na taliwas ang ginawa ng pamahalaan sa intensyon nitong protektahan ang mga bata, lalo na at ang YouTube ang pinakapopular na ginagamit ng mga bata sa bansa. Hiling ng Meta, Snapchat at TikTok ang pantay-pantay sanang aplikasyon ng batas sa lahat ng social media platform sa Australia. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng mga eksperto na magiging overweight o obese ang kalahati ng populasyon ng mga bata at kabataan sa Australia pagdating ng taong 2050. Ito ang umahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Murdoch Children's Research Institute sa Melbourne, Australia na ang mga bata at kabataan sa bansa ay nakararanas ng pinakamabilis na pagtaba.
Ayon sa pag-aaral, natuklasan na mas malaki ang posibilidad na maging napakataba o obese ng mga batang babae kaysa labis sa timbang o overweight kumpara sa mga batang lalaki. Inaasahan din na aabot sa 2.2 milyong tao na may edad 5 hanggang 24 ay magiging napakataba at 1.6 milyon naman ang sobra sa timbang sa taong 2050. Itinuturing na isang global problem ang obesity at overweight dahil sa halos maraming bansa na ang nagtala ng malaking bilang ng mga taong obese at overweight, kabilang narito ang Estados Unidos, New Zealand, China, Chile, Tonga at marami pang iba. Bunsod nito, hinimok ng mga eksperto ang mga pamahalaan na mamuhunan ng mga estratehiya upang maiwasan ang obesity at overweight lalo na sa mga bata at kabataan tulad ng pagtataas ng buwis sa mga inuming matatamis, pagban sa mga advertisement ng junk foods at paglalaan ng pondo para sa malusog na pagkain ng mga primary at secondary na paaralan. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Magandang araw. Hataw Balita ngayon. Samantala kasabay ng pagtaas ng temperatura sa bansa ay ang taunang pagtalaga ng Bureau of Fire Protection sa buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ng live dito sa UNTV Radio Mobile Booth o RMB. Ngayong umaga, si FAR Senior Superintendent Annalyn Carvajal Atienza, ang hepe po ng Public Information Service at spokesperson ng Bureau of Fire Protection o BFP upang magbigay ng detalye ukol po sa mga hakbang ng ahensya para maiwasan ang mga insidente po ng sunog sa bansa. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Annalyn. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Ma'am, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating program. Maraming salamat, Ma'am. Yes po. Thank you for finding time with us. Mm-hmm. Okay. Unang tanong namin sa inyo po, ano yung mga hakbang ng BFP para sa Fire Prevention Month campaign ngayong taon? Okay. The usual po, no, nung March 1, nagkaroon tayo ng maagang pag-iingay, siguro maagang nagising yung mga kababayan natin. And nasundan po ito ng short program doon sa Binyan, Laguna along with our officers from the national headquarters and yung atin pong naganap na MOA signing with Pag-ibig Fund, no? Na nag-boost talaga ng moral ng ating mga kababayan, ay ng mga BFP personnel rather. And also one of the highlights was the information campaign video na pinangunahan po ng ating bagong volunteer na batikang aktor si Sir John Arcilla. So siya po ang nag-direct, nag-interpret ng ating kinonceptualize na istorya at turned into a short film kasama po nitong ating mga infomercials. Succeeding weeks, magkakaroon po tayo ng mga community relations week kung saan ang ating barangay fire brigades ay sasabak na naman po sa pagsasanay or refresher courses para nga masabi natin talagang they are ready, ano, sa ating responde kahit anuman sa kanilang nasasakupan. And towards the end of March po, tayo magkakaroon ng 9th National Fire Olympics. Ito po ay isang competition among BFP personnel on the rescue operation, firefighting operation. At ito po ay magaganap sa Clark, Pampanga. Okay. So, nakita niyo po yung mga binabanggit ng mga campaign ng tanggapan po ng Bureau of Fire Protection. At this point, Ma'am Annalyn, ano yung kasalukuyang sitwasyon ng fire safety natin sa ating bansa? So, nakikita po natin dahil ang numero ng fire incidents ay bumaba from January to March, nagkaroon po tayo ng around 43 to 44% decrease. So masasabi po natin to na ang ibang community, ang ibang kababayan natin, somehow, there's this fear na mangyari sa kanila yon. So at some point, nag-iingat na rin, nag-o-observe na rin ng fire prevention, sumusunod na rin sa ating Fire Code of the Philippines. Kaya sana magpatuloy to, no? Although ang talagang focus natin is ito ngang residential.
dahil towards the end of 2024, yun yung majority ng sunog. Ngayon namang 2025, nag-iba din ang trend. Mercantile naman. Okay. Ma'am Annalie, ako, gusto kong i-emphasize nyo itong 43% ang decrease doon sa sunog. Gusto ko i-congratulate yung tanggapan ninyo, kasama na yung mga mamamayan. Ito pong 43% na ito, saan natin ma-attribute? Ayun po, masasabi natin na talagang puspusan ang innovations program ng BFP at nakikita natin na may impact dahil nga sa pagbaba. Yun nga, gaya ng nasabi ko, may mangilan-ngilan pa rin, despite the decrease, may mangilan-ngilan pa rin tayong mga kababayan na nakaka-experience nito. At yun nga, may nasasawi. So siguro yung ating ibang kababayan, the fear of ito mangyari sa kanila, yun nga, nagko-comply na, sumusunod na, nakikikooperate na, nagpa-participate na sa mga samot-saring activities po na inilalatag ng Bureau of Fire Protection. At malaking impact din po actually, ma'am, yung nung nag-pandemic tayo, talagang binuhos ng ating opisina ang paggamit sa social media. All social media apps, nandun na po ang BFP, kaya talagang lumabas po ang mga talent ng mga Bureau of Fire Protection personnel natin. Okay. Ma'am Annalie, may itanong ko sa inyo. You made mention about the fire drill. Okay. Madalas nagkakaroon tayo ng earthquake drill. Yes, yung fire drill ninyo po, saan ito nakafocus? Sa ngayon po, ang ating fire drill ay requirement during renewal of business permit and securing business permit, not only during renewal, but on the very first na kayo ay mag-put up ng inyong establishment, you will encounter or you have to pass by the Bureau of Fire Protection for the Fire Safety Inspection Certificate. Along with the securing of this certificate is, along with the compliance sa fire code, is the conduct of fire drill. Okay. Ma'am, yung fire drill, the way I look at it, I don't know if you will agree with me. Yung fire drill natin, nagaganap lang doon sa mga government offices, ilang mga business establishments. Pero wala pa yata akong naalala na may fire drill doon sa mga bahay-bahay. Okay, ma'am, kung maipagkakaloob niyo po yung mga impormasyon na yan, tama ba na wala tayong fire drill? At nararapat ba na magkaroon tayo ng fire drill sa mga bahay-bahay? Kasi kalimitan, mayroon tayong nababalitaan na namamatay, nakulong. So, is this the right time na mag-conduct tayo ng mga fire drill sa bahay? Wala ba tayong nababiolate? Kasi baka pumasok yung issue ng privacy. Yes, tama po, ma'am. Lahat po nang na-mention nyo, yun po ang consideration ng ating Fire Code of the Philippines. Dahil nga, we do not want to interfere sa privacy ng home natin, however, with that restriction sa ating law, the Bureau of Fire Protection innovated a program. Yun nga po yung Oplan Ligtas Pamayanan. Wow. Na kung saan kaming mga BFP members bumababa na po sa community immersion talaga, kinakausap ang may-ari ng mga tahanan, Q&A with our forms, and asking them or informing them, helping them in identifying the hazards sa kanilang tahanan. So since then po, yun na po ang naging programa natin along with the support syempre ng ating local government units, especially itong mga barangay officials natin kung saan sila talaga yung considered first responders po. We're very happy. I'm very happy to hear that. Po, mga kasambahay, napakaganda nitong program na ito, itong project na ito na ninyo po. At this point, matanong ko rin po kayo, yung mga nasunugan, anong kalimitan yung cost niyan? Sa datos po natin, lumalabas ngayon, top 1 ay electrical causes. Okay. Ma'am, bago ka magpatuloy dun sa explanation na yan, observation pa rin natin. Yeah. Yung tama ba na nai-inspect lang yung paglalagay mo ng mga electrical wiring sa bahay o kaya doon sa establishments once na ikaw ay magko-construct? Pero after that, napakahabang taon, walang ganon. Tama po ba yun? Kung electrical wiring ang problema, hindi kaya yun ang rason kasi hindi po sanay at hindi practice ng mga Pilipino na pinapa-inspect nila yung mga wirings nila sa bahay. Superintendent, please go ahead. Yes po. So, ito nga po ang ating drive ngayon, na ang fire prevention is a shared responsibility. Considering, again, yung restriction ng ating batas,
hinihikayat natin, hinihimok natin ang mga homeowners na kayo na po mismo, have it checked, maging conscious tayo, responsibility natin, lalo't alam nating may more than 10 years na natayo yung bahay natin. Nagdagdag tayo ng samot-saring appliances. Tama pa ba yung supply versus the need ng ating mga kuryente? And lalo na sa mga lugar na hindi natin maiwasan, may mga daga. Inukot-kot yung mga kable natin. When yung pag dumaloy ang kuryente, yan na po yung arcing na tinatawag natin dahil nag-crack na nga yung wire. So kailangan po talaga magtulungan tayo, kayo mismo na may-ari ng bahay, ipacheck na po ninyo yan, ipasuri po sa licensed electrician. Apakaganda ng tinuran niyo po. Fire Senior Superintendent Anneli Carbajal at Atienza. Pero hindi pa tapos, ma'am. At this point, wala dyan sa studio. Nariyan po si Amigo Sherwin Columong para sa kanyang katanungan. Amigo Sherwin, go ahead with your question dito kay Fire Senior Superintendent Anneli Carbajal Atienza. Good morning, Ma'am Atienza. Tanong ko lang po kung ano ho yung challenges na hinaharap po ng BFP para maabot ang fire safety goals sa bansa, ma'am. Siyempre po, sa Bureau of Fire ay equipment-based. So when we say equipment-based, nagagawa natin ang ating trabaho sa pagresponde if we are fully equipped. However, sa ngayon po, meron pa tayong 61 municipalities na wala pa pong fire truck and activated fire station. And majority of these numbers are in BARM, Caraga, Region 12, island municipalities to be exact. So, however, we are very excited dahil nakalatag na nga po ang ating BFP Modernization Program. We are on the 3rd year at isa po yan sa priorities ngayon, yung mapunuan itong 61 dahil ang target nga po natin ay at least 1:1. Ano po? However, sa NCR, fully equipped na po and considering, recognizing the presence ng ating mga fire volunteers. Ano po? Malaking bagay po ang kanilang presensya. Another challenge po natin is talaga, if we look into the root, no? Discipline po talaga ng tao, ng ating community, ng ating mga kababayan. If only, simula ito na nga po, atin ang inuumpisahan, on a daily basis na po ang ating practice ng fire prevention and not even during March. As we can see, no, every day na po is Fire Prevention Day na po talaga. Kaya lahat po ng avenues, pinupuntahan na ng BFP, lahat ng possible means na ma-reach namin yung minds ng tao of all ages, no? Kasi nga ang fire walang pinipiling age, nakikita natin sa mga balita. Kaya puspusan po ang mga programa ng BFP. Okay. Nakakatuwa itong pinapahayag ni Fire Senior Superintendent Anneli Carbajal dahil ito yung isa sa pinapangarap ng karamihan na pati doon sa mga liblib na lugar ay magkaroon po, like for example, itong 61 municipalities na wala pa. Okay. At this point, ano po yung mga bagong paparating na programa po ng Bureau of Fire Protection, Senior Fire Superintendent Anneli? Siyempre po, ang atin ito nga, yung inaasahan nating mapunuan na ng 61 fire truck at dagdag pa, meron tayong mga upcoming na mga area ladders para sa mga high-rise buildings. Ganun na rin po ang fireboats, ano po. And the excuse me, ang pinaka-inaabangan natin na sana din mabigyang attention na isama sa priority ng first phase ng procurement is mga helicopters po natin. Knowing what happened sa ibang countries, and it did happen sa atin last year, yung forest fire in Benguet. So napakalaking challenge nun considering mountainous area with that big fire truck, ang hirap po ng ating trabaho. Kaya malaking tulong po itong maa-aproban agad-agad sana, no? Masama sana sa priority yung pong helicopters kasi it will require another years para i-customize yung helicopter na yon, not only for firefighting, rescue, and other services according sa mandate ng BFP. Kung matutupad dito, magkakaroon sa katuparan. This is the first time na magkakaroon po kayo ng helicopter. Opo. Wow! Ma'am, may fireboat. First time din? We already had a few before, pero dahil sa katagalan na at sunod-sunod nga nating responde during flood, medyo nag-deteriorate na rin yung mga
fireboats po natin. What about the fire ladder? Doon sa mga matataas, Area ladder. Yes. mga matataas na building? Yes po. We do have dito po sa NCR, sa Cebu, sa Region 4A, and Davao. Sa mga areas kung saan may high-rise. Okay, that's very important Yes kapag po. may sunog. At this point po, Fire Senior Superintendent Annalie Carvajal Atienza, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa Hataw Balita, dito po sa UNTV. Please go ahead. Siyempre po, sa ngalan ng ating Officer in Charge, Fire Chief Superintendent Jesus Fernandez, at ang buong 38,000 BFP personnel ay naghihikayat po sa lahat na patuloy lang po tayo sa pag-participate, pakikibahagi sa mga programa ng BFP, pagsunod sa ating Fire Code of the Philippines, at disiplina po sa sarili. Simpleng maayos na pagtapon sa upos ng sigarilyo, huwag pong magsisiga sa bakuran, lalo na ngayon mainit ang panahon. Ang mga appliances natin, bigyan din ng oras ng pahinga, lalo na ngayon mainit ang electric fan. Iwasan din po ang octopus connection. At sa agarang responde po, i-dial po nila agad ang 911. Maraming salamat po sa inyong oras. Fire Senior Superintendent Annalie Carvajal Atienza. Maraming salamat. Siya po ang hepe ng Public Information Service at spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Keep safe, ma'am. Magandang umaga po. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Huwebes, March 6, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong nagbabalik. Ito po yung northeast monsoon or ang hanging amihan na umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Inaasahan po natin ito na po yung huling bugso ng northeast monsoon at hindi na rin po ito kasing lamig ng mga nakaraang bugso po natin. Itong northeast monsoon natin ay possible bumaba po ang kanyang epekto hanggang dito sa main northern Luzon. At dahil po dito, possible din po ang maulan na weekend dito po sa may Cagayan Valley, pati na rin sa eastern section ng Central Luzon, dulot po ito ng shear line. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ito rin po yung nagdadala ng mainit at malinsangan na panahon at may mga konting pag-ulan din po, lalo na rin po dito sa eastern section ng ating bansa. Dulot po ng bugso nitong northeast monsoon ay meron na tayong nakataas na gale warning dito po sa may Batanes. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalaot dito po sa may Batanes area. Ang sunrise mamaya ay 6:10 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:05 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Shenel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka ang ilan sa mga guro at estudyante sa ilang paaralan sa Bulacan dahil sa mataas na temperatura. Tiniyak naman ng Bulacan Medical Center na pinakamalaking public hospital sa probinsya na nakahanda sila sakaling maranasan ang pagtaas ng kaso ng heat stroke dulot ng matinding init. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon! Biglang nahilo at nagsuka habang nagtuturo sa klase ang grade 2 teacher na si Janet Menjola. Muntik na umano siyang ma-heat stroke dahil sa tindi ng init sa paaralan. Buti na lang anya at nakasilong siya sa puno. Sobrang init po. Naramdaman ko po sumakit yung bato ko. Paakyat po dito sa kalahati ng ulo ko. Tapos po, namutla na ako sa sakit ng ulo ko talaga. Tapos po, lumabas na lang ako doon sa may puno ng mangga. Pero hindi lang ang mga guro, pati rin ang mga magulang ng mga estudyante sa ilang paaralan sa Bulacan ay nabahala na rin sa panganib sa katawan na dulot ng mainit na panahon. Kawawa naman din yung mga bata. And siyempre, kumbaga parang
yung inaano natin yung kalagayan nila dito sa school. Kumbaga, sobrang init. Nag-worry lang din ako kasi syempre baka ma-heat stroke or something, ganun. Ayon naman sa school principal ng Santa Isabel Elementary School sa Malolos City, hindi naman sila nagkulang sa paalala sa mga estudyante na ugaliing magbaon at uminom ng tubig, magdala ng anumang proteksyon panlaban sa matinding init. Unang paghahanda namin, nag-conduct kami ng meeting in preparation for the heat index po natin. Pangalawa po is, of course, din sa clothings po ng mga bata, they are allowed, katulad po, they are allowed to wear t-shirts na sobra pong init, pinagbabaon po siya, sir, ng madaing tubig. Tsaka po, may dala po siyang portable electric fan po kasi nga po sa sobrang init. Tsaka po, beam po. Base sa ilang paliwanag ng mga health expert, delikado ang epekto ng mainit na temperatura na nararamdaman ngayon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Dr. Francis Carlos, Department Chair ng Bulacan Medical Center, delikado ang mataas na heat index dahil malaki umano ang triggering factor na atakihin ang isang taong mataas ang presyon. So, kadalasan kapag heat stroke po yan, unang-una, syempre nandiyan na yung klima natin na napakainit. Pangalawa, nagsisimula yan, hilo lang, ganyan. Yung iba, kapag malalang-malala na, nawawala ng malay. Yun yung kaya nga sinasabi na heat stroke siya kasi madalas nawawala ng malay. Para for the general public, para po for lay people, pag nakita nyo na nawawala ng malay, sobrang uhaw, nahihilo initially, tapos biglang nawala ng malay, natumba na lang dun sa daan, yun po senyales na, baka na heat stroke na to. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Bumisita sa Iloilo City si former Vice President Leni Robredo para pag-aralan ang mga best program ng lungsod na maaari nilang gayahin. Inaasahan ding dadalo si Robredo sa rally ng mga senatorial candidate na kanyang inendorso. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ilang mga programa ng Iloilo City ang nais gayahin ng Naga City Government, tulad na lamang ng Iloilo River Esplanade, waste to energy practices at underground cabling. Kahapon, bumisita sa lungsod si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo kasama ang mga councilors at department heads ng Naga City. Ito ay upang pag-aralan ng best practices at initiatives na makatutulong na mapalago ang serbisyo, ekonomiya, medical at disaster response ng pamahalaang panglungsod ng Naga. Hindi lang yung Esplanade yung titingnan namin. Titingnan din namin yung mga eye care centers. Titingnan namin, Mayor, yung underground cabling nyo, which is a dream for us. Mahalaga sa amin itong learning visit na to. Kasi parang very visual yung representation of what is possible. So, pag nakita namin to, makaka-imagine din kami what we can do in Naga. If you want to ensure that good governance and if you want to ensure that government will always be responsive, being mayor or being a public servant is a never-ending educational tour for you. We all learn from each other. And the best learning process is to go to other cities in the Philippines and outside. Nagpapasalamat din si Robredo sa pagsuporta sa kanya ng mga Ilonggo noong 2022 campaign period. Ang Iloilo City ang isa sa fastest growing economy sa Western Visayas. Pinarangalan din ito ng most business-friendly city at kilala dahil sa mahaba nitong bike lane at esplanade. Samantala mamayang gabi, inaasahang dadalo rin si Robredo sa volunteer campaign kick-off ng mga senatorial candidate na kanyang i-endorso sa Iloilo Sports Complex. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sa pagdiriwang ng National Women's Month, isinusulong ng isang barangay sa Taytay Rizal ang isang livelihood program para sa mga nanay. Layo ng programa na mabigyan tulong ang mga kababaihan sa lugar na magkaroon ng dagdag na mapagkakakitaan. Si Jenica Cruz, umahataw. Hataw Balita Ngayon.
Isinusulong ng Barangay Dolores sa bayan ng Taytay, Rizal na matulungang magkaroon ng hanap buhay ang karamihan sa mga kababaihan sa kanilang komunidad. Dahil may malaking populasyon ng kanilang lugar, nais ng pamunuan ng naturang barangay na matulungang magkaroon ng dagdag na mapagkakitaan ang nasabing sektor. Well, itong ganitong klaseng programa po kasi magbibigay ito ng hanap buhay dun sa mga area na alam namin na yung iba hindi sustainable yung pagkakitaan. Kumbaga, itong bibigay naming livelihood program is para po magkameron ng magkameron sila ng ibang kabuhayan or tulong pang kabuhayan po para sa kanila. Isang livelihood program ang tinututukan ngayon ng Barangay Dolores para sa mga ilaw ng tahanan sa kanilang lugar, kabilang na ang paggawa ng dishwashing liquid. Bukod sa barangay, katuwang din sa proyekto ang Homeowners Association sa kanilang baryo. Labis naman ang tuwa ni Emelina Parahinog, isa sa mga residente at miyembro ng Asosasyon ng Kababaihan sa kanilang lugar. Nagpapasalamat ito at nabigyan siya ng pagkakataon na kumita na makakatusto sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bali po, pangatlo na po ito kasi yung una namin is longganisa, chicharon, tapos ito po gawin namin pangatlo. Okay po para sa akin kasi lahat naman po siya ginagamit pang pang masa. Malaking tulong po ito sa kababaihan. Nakakatulad ko sa isang grupo namin dahil kahit saan mo i-market, nabebenta po kasi kailangan lahat ng tao. Lalo sa mga kababaihan, magiging income earner na rin sila sa bahay nila. Kasi mga kababaihan namin dito, sumba, taong bahay. Pero syempre kaya malaking advantage sa kanila ngayon, magkakaroon na sila ng income. Additional income sa kanila yan, na dagdag yan sa makakaabalahan nila at kikita pa sila. Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click po ang subscribe. Yan, i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo po rin ito. Ang iba pang mga news programs ng UNTV, pati na rin po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 34, talatang 13 hanggang 14. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-6 sa buwan ng Marso 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tangalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.